Kinakaya pa naman ng cellphone itong madilim na gabi. Hindi ko dapat palagpasin talaga itong gabi na to. Dapat at kailangan ko talaga itong mabidyuhan. Dahil yung mga marites ko sa buhay-buhay naghihintay sa update ko. Kung ano na bang nangyari kay Kalaon, kung laon pa rin ba or hindi. Ayan, halata na nga talagang handang-handa na tayo sa giyera dahil ngayong gabi nga ho ay isang napakagandang gabi. Manginginas nga kami ngayong gabi kasama ko nga ang mama ko at papa ko. Dahil yung mga tiyan namin humihingi na talaga ng fresh na isda na galing sa dagat. Ay alangan namang galing pa doon sa bundok. Hindi na lang nga talaga ako ng mama at papa ko na manghinas nga ngayong gabi. Wala nang paligoy-ligoy pa sa sama talaga ako. Dahil ilang buwan na din nga talaga nating hindi ito nagagawa. Kaya dapat magawa natin to sa gabi ito. Mangunguha nga kami ng iba't ibang putahe nga dito sa karagatan. Baka wala na tayong pili-pili pa kung ano ngayong makita dalhin na natin agad-agad yan. Habang ako ngayon naglalakad talaga, naakit nga talaga ako sa starfish na ito at sobrang ganda talaga kaya napagbidyuhan ko to. Pero hindi ko naman to dadalhin at ibabalik ko naman to kung saan siya nakalagay. Sabi ko istorbohin ko muna siya ng konti. At ako'y mangungumusta lang sa kanya kasi ang tagal ko na siyang hindi nakikita. Mangunga rin kami dito ng mga kamaron or shrimp, alimasag at isda. So gamit nga talaga yung aming napakaliwanag na ilaw, kaya namin nga yan silang mahuli. Actually, gustong-gusto ko nga itong ipakita yung napakalawak nga ho naming pakinasan. Kaso sobrang dilim pa nga ho at wala pa ho talagang kabuan-buan, kaya ayan, hindi ko na napakita sa inyo. Pero maniwala kayo sa hindi nga ho ay sobrang daming ho talaga ng tao na nanginginas din sa mga gabing ito. Mga gabing ito, limited lang nga yung aming oras. Dahil maaga pa nga ho ay mag-high tide na rin. Alas 6 nga ho kami ng gabi pumunta dito at bakang ho alas 8 pa kami makauwi. Alas 8 nga ho ng gabi, yun na ho talaga, sisikat na nga ho yung buwan. Hindi ko lang ho talaga alam kung full moon or half moon. Hindi naman talaga lahat kaya naming hulihin kasi nga ho yung mga maliliit nga ho talaga hindi na namin kinukuha. Kasi nga ho mabubuhay pa yan at magpapalaki. Kumbaga bigyan mo na natin sila ng kalayaan na mag-enjoy sa buhay. Tapos ito din nga ho talaga yung karatungan nga ho yung tawag sa amin. Hindi ko rin to kukunin. Pinakita ko lang nga to talaga sa inyo. Na-observe nyo nga ho, kapag hinahawakan ko nga ho, lumalaki siya. Tapos pag hindi ko na hinahawakan, bigla na lang siyang lumiliit. Ay, na para dito na kami sa part nga ho ng madamo-damo at ay yung aming goal nga dito ay makakuha ng isda tsaka nga ho alimasag. So yung tawagan namin dito sa mga damo-nabo namin dito sa Kuinon nga ho ay mga barew-bariyaw. Sa tuwing malalim ngayong dagat, kung ikaw nga ho talaga ay nagbabangka, ito nga yung dapat mong ingatan. Diba ka ho talaga magulgul nga ho talaga doon sa ilisin ng inyong sinasakyang bangka. So ay medyo nga ho talaga nakarami-rami din ho kami ng kamaron at siguro pwede na din kaming umuwi kasi nga ho malapit na din ho talaga magpapa-high tide ay, na baka to. Malunod pa kami dito kaya sabi ko kay mama uwi na tayo. Okay na to, pwede din to mga 3 araw din tong ulam-ulam namin. So ayun nga ho, naghiwa-hiwalay nga ho kami. Si papa nga ho talaga ay ginamit niya ho talaga yung lambat sa pagkukuha ho ng tapos isda. Tapos kami naman nga ho talaga ni nanay kukuha lang po kami ng mga shells at iba pero pa. Pero sinatay naman ho talaga yung objective na lang ho talaga yung mga kuha ho talaga ng mga malalaking isda. Lalo na nga ho talaga mga Kalaon, ito nga ho talagang papunta na ho talaga sa high tide. Yung mga isda nga ho ay nasipagbalikan na ho talaga sa mababaw na part nga ho ng dagat. Bakit nga ho namin ito sa basa nga, ito nga ho yung baruto. Tapos ito nga ho yung nakuha nga ho ni tatay at ito naman nga yung aming nakuha na di ko ba alam kung anong laman yan. Sa mga oras na ito nga ho ay pauwi na din nga ho kami ng bahay dahil gutom na kami. Sobrang excited din nga ho talaga ako mapakita nga sa inyo itong mga fresh na isda. At sobrang excited din nga ho talaga akong kumain ng mga fresh na isda dahil ilang buwan ko nga talaga itong na-miss. Malapit-lapit lang din nga ho talaga yung panginasan nga ho talaga sa bahay namin. Baka nga ho mga 200 step nga ho at makakarating na tayo dito. Thankful ako dahil nga ho sa gabing ito nakatipid nga ho talaga kami sa pambili ng ulam dahil sa sobrang mahal din ho talaga ng mga isda. So ayan nga ho yung aming nakuha at yung mga malalaki nga ho doon sa ilalim kaya di ko na magpapakita sa inyo. By the way, hanggang dito lang po ako yung video. Abangan nyo aking mga sunod na video.